sa ulo ng mga nagbabagang balita sa News Ready! Balitang airport, driver ng SUV na umararo sa departure area sa NAIA Terminal 1 sumalang na sa inquest proceedings. Ang driver ng SUV na umararo sa departure area patong-patong na kaso isinampa. At sa balitang kalsada, driver ng Solid North Transit na sangkot sa karambola sa STX habang buhay nang di nabibigyan ng lisensya. At sa CCTV balita, babaeng nanakawan ng sasakyan habang nasa loob ng umano'y mga lasing na dayuhan. At sa CCTV balita ulit, person of interest sa viral video ng pagnanakaw sa isang Hapon, tukoy na. At sa sunog na naman, magkadikit na bahay sa Quezon City umabot pa sa ika-4 na alarma, pahirap ang pag-apula. At sa Butuhan 2025, saktong isang linggo bago ang Butuhan 2025, pagbiyahe ng mga automated counting machine sa ibang bahagi ng ating bansa, puspusa na. Live mula sa Shine News Center, ito ang News Ready! Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Brapple Tomato. At ako naman si Kuya Andre Ezekiel at nagbabalik na ang pinagandang News Ready! At una sa ating mga nagbabagang balita, driver ng SUV na umararo pa sa departure area ng NAIA Terminal 1. Nagbabalita live sa NAIA Terminal 1 si Athena Roxford. Athena, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa NAIA Terminal 1? Maayos naman na ulit yung sitwasyon dito sa NAIA Terminal 1. Ito'y kasunod nga noong pangyayari kahapon kung saan humarurot yung SUV at araro niya yung isang bahagi ng entrance ng NAIA Terminal 1 at ikinasawi nga yan ng dalawang individual. Kung makikita mo sa likod ko, yung nasa gasaan niya na bollard o yung metal barrier ay nasemento na rin, na-install na rin yan. Kaya ang kasunod nga ng pangyayari ito, ang panawagan ng isang road safety advocate ay suriin mabuti yung layout nitong drop-off point ng NAIA Terminal 1 dahil kung makikita mo naman talaga at pag ikay napupunta rito, yung mga sasakyan na naghahatid ng mga pasahero dito ay nakaharap talaga sa entrance at sa mismong mga tao. Kung pagbabasihan ng CCTV, walang anumang kotse na sumingit sa harapan ng nakaparadang SUV. Taliwas ito sa paliwanag ng driver na nabigla umano at naapakan ang silinyador imbis na preno dahilan para araguin ito ang bollard o metal barrier ng paliparan at maging ang ilang tao. Dalawang namatay sa insidente, kabilang ang isang 4 na taong gulang na batang babae na kasamang naghatid sa amang OFW. Ang purpose nga ng bollard is really kailangan doon na huminto yung nung dapat yun tuminto na doon mismo. So, iniimbestigahan na to ngayon ng both ng MIA at ng San Miguel Corporation. In fact, Mr. Ramon Ang and I spoke about it when we saw it, and they said that they would look at it and most likely they will be replaced by the operator, by San Miguel. Isinailalim na sa inquest ang driver ng SUV. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang opisyal ng airport police pero sinabi niyang sila na ang nakiusap sa prosecutor's office kung pwedeng online na lang ito gawin. Reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries and damage to property ang ikinaso sa driver. Nauna nang sinuspinde ng Land Transportation Office ang kanyang lisensya ng 70 araw. Tuloy-tuloy naman ang baba ng mga pasahero sa mismong pinangyarihan ng aksidente. Pero aminado ang ilan, pasahero man o maghahatid lang, na nangangamba sila sa kaligtasan ng kasalukuyang layout ng departure area. Hindi nga maganda, nakakatakot. Kaya nga kami pinaalis. Nandun kami kanina pinaalis kami. Dahil baka nga mamaya, sabi nung asawa ko, baka mamaya bigla na namang may maganon. Medyo worried because anytime accidents will come. Yes. Mostly sa ibang bansa hindi kasi ganito sila. Mostly more safe. Mungkahin naman ang isang road safety advocate, baguhin ang disenyo sa drop-off point ng paliparan. Nakaharap ang sasakyan sa karamihan ng tao. Pagka ganon, nagkaroon ng SUA o yung sudden unintended acceleration,
talagang tutumbukin niya. Siguradong may mapipinsala. Nakadadagdag din umano sa mga driver ang anyay pressure dahil tila minamadali sila sa paghahatid ng pasahero sa NAIA Terminal 1, lalo't drop-off point lang ang kalsada sa departure area. So ang nangyayari, ang driver minsan hindi na pinapatay ang makina at minsan nakakalimutan kung automatic transmission ang gamit, nakakalimutan niyang in-neutral. Doon naka-handbrake at nakalagay na sa drive lagi ang sasakyan para ipakita sa security na hindi siya magtatagal. Ay totoo rin ang peak hours ngayon kaya marami na yung mga sasakyan at yung mga pasahero, mga tao na nandito sa drop-off point ng NAIA Terminal 1 at nakita nga natin dito pa lang sa pasulong na bahagi ng rampa ay may mga security guard na umaalalay sa mga sasakyan at dinedirect sila kung saan sila pwedeng maghatid ng kanilang mga pasahero. Wala pa namang malakong pagbabago sa sistema na nangyayari dito kasunod nga nung nangyari kahapon. Pero yung pagbabago na yan ay inaasahan din talaga ng publiko lalo't lalo na kung ito ay masisiguro ang kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng paliparan. Maraming salamat po, Athena Roxford, live mula sa NAIA Terminal 1. At susunod, driver ng Solid North Transit na sangkot sa karambola sa Isatex, binawian na ng lisensya.